Atin pong awitin ang pambungad na awit. Bayan, magsiyawit na bayan, pinagpala ka, dakilang biyayang pangako niya'y sumilay na. Dakilang biyayang pangako niya'y sumilay na. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoon Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo ay sumainyon lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, dumulog tayo ng may pasalamat sa Diyos sa lahat ng mga biyayang pinagkaloob niya sa atin at patuloy na ipinagkakaloob, lalo na sa biyaya ng buhay. Pinagdadasal natin, sinasamahan sa kagalakan ang lahat na may mga birthdays ngayon. Kaya hindi naman sa lahat ng biyaya na ating tinanggap at patuloy na tinatanggap. Sabay nating pasalamat ating mga panalangin at kahilingan. Nadudulog natin sa pagdebosyon sa ating mahal na pong Hesus na sa araw ng Kapalongga. Kasama natin mga tagapagtangkilik na banggitan at dinabanggit. Lalo nating panalangin laban sa COVID-19 na tayo patuloy na bigyan ng lakas at kagalingan upang tayo patuloy na makapaglakbay sa buhay. Katulad niya, tayo din naman ay makagdulot ng kabanalan sa ating kapwa. Pang maging dapat tayo sa banal na pag-aalay na ito, buong kapakumbabaan nating ipahayag. Inaamin ko sa makapangyarihan Diyos at sa inyo, mga kapatid, na lubha ako nagkasala, sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa ating Panginoon Diyos. Kaawaan tayo na makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapandahan, dinatamayan mo ang mga nagdadalamhati. Ang matimyas na pagluha ni Santa Monica ay tinugon mo ng pagbubunsod na magbagong buhay si Agusting anak niya. Bilang tugon sa kanilang magkatuwang na pananalangin, loobin mo aming tangisan ng pagsuway namin at apatin mong pagpatawad mo ay aming kamtin sa magitan ni Kristo, kasama na Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Opo, at pakinggan ang pagpapahayag ng salita ng Diyos.
Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Tesalonika. Mga kapatid, isa pang bagay ang ipinapayo namin sa inyo sa pangalan ng Panginoong Hesus. Sana'y lalo pang pagbutihin ninyo ang pamumuhay ninyo ngayon, pamumuhay na ayon sa inyong natutuhan sa amin, upang kayo'y maging kalugod-lugod sa Diyos. Batid naman ninyo ang mga aral na ibinigay namin sa inyo buhat sa Panginoong Hesus. Ibig ng Diyos na kayo'y magpakabanal at lumayo sa kahalayan. Dapat maging banal at marangal ang layunin ng sinuman sa kanyang pag-aasawa at hindi pagsunod lamang sa pita ng laman, tulad ng inaasal ng mga taong hindi nakakakilala sa Diyos. Sa gayon, hindi yuyurakan ninuman ang karapatan ng kanyang kapwa, ni pupugayan man ng dangal. Tulad ng sinabi namin sa inyo noon pa at mahigpit na ibinabala, parurusahan ng Panginoon ang gumawa ng ganitong kasamaan. Tayo'y tinawag ng Diyos upang mamuhay sa kalinisan, hindi sa kahalayan. Kaya ang sinumang humamak sa aral na ito ay humahamak hindi sa tao, kundi sa Diyos na siyang nagkakaloob sa atin ng Kanyang Espiritu Santo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa Panginooy magalak ang masunurit matapat. Sa Panginooy magalak ang masunurit matapat. Ang puon ay magahari, magalak ang kalupaan. Lahat kayong mga pulo ay magsaya at magdiwang. Kaharian niya'y tapat at salig sa katarungan. Sa Panginooy magalak ang masunurit matapat. Yaong mga kabundukay natutunaw parang pagkit sa harapan ng dakilang Panginoon ng daigdig. Sa langit ay nahahayag yaong kanyang katwiran. Sa lupa ay makikita ang kanyang kadakilaan. Sa Panginooy magalak ang masunurit matapat. Ang lahat ng namumuhi sa masamay, mahal ng Diyos, at siya ang nag-iingat sa buhay ng mga lingkod. Ililigtas niya sila sa kamay ng mga buktot. Sa Panginooy magalak ang masunurit matapat. Sa tapat ang pamumuhay ay sisinag ang liwayway. Sa dilisay namang puso, magahari kagalakan. Ang matuwid ang gawain ay galak ang masusumpong. Sa maraming kabutihan, ginawa ng Panginoon, ang ginawa niyang ito'y dapat nating gunitain, at sa puon ay iukol ang papuring walang maliw. Sa Panginooy magalak ang masunurit matapat. Aleluya, aleluya, manalangin walang humpay, samantalang hinihintay si Jesus na poong mahal. Aleluya, aleluya. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin, Ang mabuting balita ng Panginoon ay kay San Mateo. papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad ang talinghagang ito, "Dito may tutulad ang pagpasok sa kaharian ng Diyos. May 10 dalagang lumabas upang sumalubong sa lalaking ikakasal. Bawat isa'y may dalang ilawan. Ang 5 sa kanila'y hangal at ang 5'ay matalino. Ang mahangal ay nagdala ng kanilang mga ilawan, ngunit hindi nagbaon ng langis. Subalit ang matatalino ay nagdala ng langis bukod pa sa nasa kanilang ilawan. Nabalam ang pagdating ng lalaking ikakasal, kaya't inantok silang lahat at nakatulog. Ngunit ng hating gabi na'y may sumigaw, 'Narito na ang lalaking ikakasal, salubungin ninyo.' Agad nagbangon ang 10 dalaga at inaayos ang kanilang ilawan. Sinabi ng mga anghel sa matatalino, 'Bigyan naman ninyo kami ng kaunting langis. Aandap-andap na ang aming mga ilawan.'
Baka hindi magkasya ito sa atin lahat, tugon ng matatalino. Mabuti pa'y pumunta muna kayo sa nagtitinda at bumili ng para sa inyo. Kaya't lumakad ang 5 hangal na dalaga. Samantalang bumibili sila, dumating ang lalaking ikakasal. Ang 5 nakahanda ay nakasama niyang pumasok sa kasalan at ipiniid ang pinto. Pagkatapos dumating naman ang 5 hangal na dalaga. Panginoon, papasukin po ninyo kami, sigaw nila. Ngunit tumugon siya, sinasabi ko sa inyo, hindi ko kayo nakikilala, kaya magbantay kayo sapagkat hindi ninyo alam ang araw ni ang oras. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Panginooy magalak, ang masunod at matapat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Katulad ng panalangin sa Salmo, ang ating kagalakan ay magpagalak sa ibang tao at sa Panginoon. Paano natin magagawa ito? Paano natin magagawa ito? Noong nakalipas na linggo o yung linggo ng sanlinggong ito, ay nagsabi sa atin na dapat ay makapagdesisyon tayo. At kung tayo magdesisyon, ang desisyon na yon ay matibay, matatag. Katulad ng sinabi ng mga apostol, Panginoon, kanino kami pupunta? Nasa iyo ang salita na nagbibigay buhay. Nasa iyo ang espiritu at buhay. May katibayan, may katatagan. Paano natin maipapahayag iyon? Ang sabi sa atin ay kahapon, tayo'y dapat maging handa. Anong sinasabi namin naman ngayon? Dapat ang ating paghahanda ay may sapat na panahon. May panahon pa ba tayo? May panahon pa ba tayo? Kadalasan, pag tayo ay hindi nakakatapos ng gawain, o pag tayo nabibigo sa anumang tahakin, ang lagi nating sinasabi, sayang, kulang sa panahon. Kung mahaba lamang sana ang panahon. Mga kapatid, naalala ko nung high school ako yung papel na parang si San Agustin, na loko-loko, pastidyo, doon sa dula-dulaan sa graduation. Ang lagi kong naalaala at di ko nakakalimutan ay yung mga salitang, sayang ang panahon. Sayang ang panahon. Panahon ay ginto, wag dapat aksayahin. Lagi kong naalaala yon. Bakit? Ang totoo, napakahaba ng panahon. Kaya lang, ang panahon ay umiiksi kung hindi natin nagagamit ng tama. At yung mga bagay-bagay na dapat nating gawin ay hindi natin ginagawa. Ito yung nagpapaiksi ng panahon kahit anong haba. Kaya minsan, naalala ko din yung isang pagkakataon, sabi ko dun sa mga manggagawa ko sa parokya, paano mo naayos yan? Paano mo naayos yan? Ay sinabi ko lamang po sa kanila ang pangalan mo. Anong koneksyon ng pangalan ko dyan? Ano po, Father, ang apelyido mo? Babala. Ay yun po ang ginawa ko. Binabalaan ko sila. Binabala ko sila. Kapatid, laging nagpapaalaala. Babala. Laging, sabi sa unang pagbasa, ang sabi ay ipinababala sa kanila, ibinabala sa kanila ni San Pablo. Kapatid, paano ba? May panahon ba tayo? Ang kwento sa Ebanghelyo at sa unang pagbasa ay tungkol sa kasalan at sa pag-aasawa.
tungkol sa kasalan at sa pag-aasawa. Ang kaharian daw ng langit, ang kaluwalhatian, ay katulad sa kasalan na dapat nating puntahan at atindihan. Madalas, pag may mga okasyon, tayo excited na masyado. Pag may kagalakan, excited tayo. Tuloy, nakakalimutan natin yung tamang paghahanda at yung mas mahalaga sa kagalakan. Yung mga esensyal ay nakakalimutan. Ganito ang pagpasok natin sa kalangitan. Kailangan nating paghandaan. Kaya nga sa kwento, ang mga taong gustong dumalo ay dalawang grupo. Yung 10 abay. Yung iba, yung 5, handang-handa talaga. Yung 5, excited lang na makapunta. At sa kanilang pagiging excited, nakalimutan nila na sila'y magbabantay sa pagsalubong sa lalaking ikakasal. At ang kaugalian noon ay hindi tiyak kung kailan madating ang ikakasal. Kaya binabantayan. Kung madating sa umaga o sa gabi o sa tanghali, hindi alam. Kaya binabantayan. Ay paano kung gabi dumating at nakatulog o kaya naman ay madilim, walang ilawan. Yung 5, excited lang. Anyway, baka naman sa sinakita nila, yung 5 dalaga ay may ekstrang langis sa lalagyan nila. Baka makahingi. At yung 5 naman ay talagang may dala sila, kaya handa sila. At ito ngayon yung pagkakataon, nang dumating na sa hating gabi. Ano ang sabi? Nandito na, salubungin niyo siya. Ito ngayon, patay na tayo. Wala nang ilawan. Paano makakasalubong kung madilim ang daan, kung madilim ang pintuan? Kapos na ang langis ng 5 dalaga. Ano ang sabi? Baka naman pwede niyo kaming bigyan. Ang sabi ng 5, baka naman hindi kasi sa atin magkulang. Pareho tayong lahat hindi makakakita at maliliwanagan. Kaya mabuti ba, umalis na muna kayo at bumili. At umalis nga. Ang problema, wala nang panahon ang pagbili nila. Kaya pagbalik, alam natin ang kwento, hindi sila nakapunta. Bakit? Dumilim ang kanilang daan, dumilim ang kanilang pintuan, at di na sila makakapasok pa. Hindi naging handa. Ano ang paghahandang ito na sinasabi ni San Pablo sa pagpasok sa buhay ng tao? Katulad aniya ng pag-aasawa, hindi lahat ng pag-aasawa ay nagiging handa. Ano ba yung ating intensyon sa buhay pamilya? Ano ba yung ating intensyon upang tayo makapasok sa Kanya? Si San Pablo may magandang paalaala. Kahit na sa buhay pagpapamilya, anong sinasabi sa atin ng San Pablo? Upang pagdating ng panahon, makapasok tayo sa kaluwalhatian ng ating Panginoon Jesucristo. Ano ba ang ating layunin sa buhay? Mga kapatid, ito ang pinapaalala sa atin ni San Pablo. Sa pangalan ni Jesus, pinapaalalahanan namin kayo na mamuhay ng kaaya-aya sa Kanya. At ano ba yung buhay na kaaya-aya? Unang-una at napakahalaga, kabanalan. Sa makatuwid baga, kabanalan ng intensyon sa pasimula ng pagpapamilya. Ang daming nag-aasawa ngayon. Hindi naman kabanalan ang dahilan. Naakit lang sa kagandahan. Naakit lang sa katawan. Naakit lang sa material. Kaya, ano ang kinalalabasan? Hindi mapakasalan. Anong kinalalabasan?
hindi makapagpabinyag. Anong kinalalabasan? Hindi maakit sa kabanalan ang tahanan. Bakit? Sapagkat ang dahilan ng pag-aasawa ay tawag lamang ng laman. Malinaw ang sabi ni San Pablo, hindi ganito. Dapat maging kaaya-aya kayo sa Diyos. At paano tayo magiging kaaya-aya sa Diyos? Ito yung babala ni San Pablo. Alam niyo ang mga alituntunin. Alam niyo ang mga alituntunin. Sabi ni San Pablo sa mga taga-Tesalonica, alam niyo ang mga alituntunin. Huwag niyong sundin ng kalakalahati ang mga bagay na ito. Alam niyo ang layunin ng Diyos. Alam niyo ang kamalayan ng Diyos na dapat kayo'y maging banal. Hindi lamang sa inyong buhay panlabas, kundi kahit na pinapaalaala, huwag kayong maging daan lamang, ang laman ang maging dahilan ng inyong pag-aasawa. Itong pinaalala ni San Pablo, dapat maging banal kayo. Ano pang sabi ni San Pablo? Huwag niyong sasaktan ang inyong kapatid. Huwag niyong papasamay ng kalooban ng inyong kapwa. Bagkos, sundin niyo ang kalinisan. Kalinisan ng ano? Sa panahon na ito, busy tayo sa kalinisan. Lagi tayong nag-aalkohol. Lagi tayong naghahandwashing. Lagi tayong nagpuputbating. Lagi tayong nagsasanitize. Kumusta naman ang sanitation ng ating kaluluwa? Kumusta naman ang sanitation ng ating kaluluwa? Mga kapatid, malinaw ang sabi ni San Pablo. Hindi ang tao ang dinuduhagi natin sa hindi pagsunod sa kautusan, kundi ang Diyos na nagbigay ng kautusan. Sa makatuwid baga, kailan pa tayo kikilos? Kung huli na. Katulad ng sinabi sa Ebanghelyo, dapat makapasok tayo sa bahay ng ating Panginoon Kristo. Paano? Binibigyan tayo ng mga gabay. Alin yung mga gabay? Yung mga kautusan. Sana, pagkatapos ng misang ito, maalaala natin ang mga bagay na ito. Ano yung magbibigay sa atin ng gabay? Yung mga kautusan. Anong magbibigay sa atin ng gabay? Yung mga sakramento. Anong magbibigay sa atin ng gabay? Yung ating buhay pagdadasal. Idalangin natin mga kapatid. Nawa, katulad ng matatalinong dalaga, tayo'y huwag masayang panahon. Di lamang sapagkat handa tayo, kundi sapagkat sa ating kapwa, nakakapaggabay din tayo. Huwag magsawa. Tumayo po tayo. Ipinapaalala ng mensahe ng Ebanghelyo na dapat tayong maging matatalino at nagbabantay. Habang ating hinihintay ang parating ng Panginoong Hesus, ipanalangin natin ang mundong Kanyang iniligtas. Sabihin natin, Banal na Panginoon, gawin mo kaming tapat sa paglilingkod sa iyo. Banal na Panginoon, gawin mo kaming tapat sa paglilingkod sa iyo. Ang simbahan, naway maunawaan ang mga tanda sa ating panahon at tuwinang mapaalalahanan ang bayan ng Diyos tungkol sa walang hanggang dimensyon ng buhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Banal na Panginoon, gawin mo kaming tapat sa paglilingkod sa iyo. Ang mga kabataan, naway manatiling umaasa at puno ng sigla sa buhay. Nawa ang kanilang matayog na adhikain ang siyang maging kapig nila sa pagsasakatuparan ng mga dakilang bagay sa buhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Banal na Panginoon, gawin mo kaming tapat sa paglilingkod sa iyo. Ang mga pinanghihinaan ng loob
at nabigo sa buhay. Naway huwag palalimin ang kanilang hinanakit at bagkos kumuha ng panibagong lakas at pag-asa mula kay Kristo na nangako sa atin ng kanyang presensya. Manalangin tayo sa Panginoon. Banal na Panginoon, gawin mo kaming tapat sa paglilingkod sa iyo. Ang mga may sakit at mga naghihingalo, naway tumingin kay Kristo ng may pag-asa at may pagbabalik loob na pananampalataya. Manalangin tayo sa Panginoon. Banal na Panginoon, gawin mo kaming tapat sa paglilingkod sa iyo. Ang mga yumao, naway makapiling ng Diyos sa kanyang walang hanggang kaharian. Manalangin tayo sa Panginoon. Banal na Panginoon, gawin mo kaming tapat sa paglilingkod sa iyo. Idulog natin sa Diyos ang ating mga personal na panalangin kahilingan kasama ating mga tagapagtangkilik sa ating magawaing pangsimbahan, evangelisasyon at katisismo. Kaya hindi naman ipanalangin natin sa tulong at panalangin ni Santa Monica ang lahat ng mga mag-asawa. Naway madala nila sa kabanalan ng kanilang pamilya, lalong-lalo na yung mga mag-asawa na nasa bingit ng mga problema. At may malaking pananagutan at problema sa paggabay sa kanilang mga anak na mga nanay. Panalangin tayo. Banal na Panginoon, gawin mo kaming tapat sa paglilingkod sa iyo. Ama ng panahon at ng walang hanggan, ipagkaloob mo aming mga kahilingan habang aming hinihintay ang pagbabalik ni Kristo, ang iyong biyaya ng walang hanggang anungan. Niling namin ito sa pamamagitan ni Kristo aming Panginoon. Amen. Tayo po ay tumayo. Panalangin kayo mga kapatid, pang itong ating mga sakripisyo
ay kalugdan ng ating Panginoon Diyos. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, inihahain namin ang mga alay sa iyong dambana. Ngayong Santa Monica ay ginugunita. Kalakip ang taimtim naming pithaya na magdulot ang mga ito ng iyong patawad at pagpapala sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama na Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapandahan, tunay dapat ni kay aming pasalamatan. Ikaw ay nagniningning sa piling ng mga banal na ipinarangal mo sa kanilang kabutihan. Ibinibigay mo silang halimbawa sa aming pamumuhay at katuwang sa pagsamba sa iyong kamahalan. Sa magitan ng anak mong sa Jesucristo kami naliligid ng mga banal na tao. Sila'y mga saksi ng pananalig sa iyo ay magaganap namin sa ipagdarangal mo. Kaya kaisa ng mga anghel nagsisiawit ng pagdarangal sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosanna, Hosanna sa kaitaasan, Hosanna, Hosanna sa kaitaasan, inantada ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosanna, Hosanna sa kaitaasan, Hosanna, Hosanna sa kaitaasan, sa Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa magitan na Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoon sa Kristo. Bago niya pinagkitis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog na sa inyo." Gayon din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin."
Ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong tinanggap na tumayo sa mahal mong harapan para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Santo Papa, ni Alexandro na aming Obispo at ng Tanagarian. Alalahanin mo aming mga kapatid na nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birhen Maria, ina ng Diyos, Birhen ng Candelaria, ni Jose na kanyang kalinis-linisang esposo, kaysa ng mga apostol, ni Santa Lucia naming patrona, ni Santa Monica at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin sa iyo sa ipagtarangal mo sa may tanak na aming Panginoon sa Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng tarangal at papuri sa iyo, Diyos Ama magkakadarahan, kasama na Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa dagubilin ng mga nagkagagaling na utos na Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Nayaon sa langit, abanalo magdatong ang kaharian mo, mangyari ang buot mo sa dagat, minsan sa langit. Ansa mo kapanon sa alay, ikaw sa munya, asin patawadon mo kami sa samong mga kasala. Siya'y na pinapatawad niya mo. Ang mga nagkakasala sa muya, asin ay kami pag-asa subo, kundi
hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan sa bawat hiligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming sa Yesu Kristo. Panginoon sa Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mong aming pananampalataya at wag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama na Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Luluhod po tayo. Ito ang ating Panginoon sa Kristo na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang mga tinatawag sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Poong Jesus Nazareno, naming mahal, ang buhay mo sa amin ay inialay. Sa banal na krus, dulot mo'y dakilang
tagumpay. Wagas mong pag-ibig sa amin na iyong ibinigay. Salamat po sa buhay na walang hanggan. Salamat po, ikaw ang aming sandigan. Salamat po, niligtas mo kami sa mga kasalanan. Poong Jesus Nazareno, naming mahal. Poong Jesus Nazareno, naming mahal. Ang buhay mo sa amin ay inialay. Sa banal na krus, dulot mo'y dakilang tagumpay. Wagas mong pag-ibig sa amin na iyong ibinigay. Salamat po sa buhay na walang hanggan. Salamat po, ikaw ang aming sandigan. Salamat po, niligtas mo kami sa mga kasalanan. Poong Jesus Nazareno, naming mahal. Poong Jesus Nazareno, naming mahal. Ito po ang dalangin namin at kahilingan, na kami po naway ilayo niyo sa anumang kapahamakan, at bigyang lakas na makaahon sa kahirapan. Huwag po ninyo kaming pababayaan, lagi niyo po kaming papatnubayan. Kaawaan niyo po kami't patawarin sa mga kasalanan. Poong Jesus Nazareno, naming mahal. Huwag po ninyo kaming pababayaan, lagi niyo po kaming papatnubayan. Kaawaan niyo po kami't patawarin sa mga kasalanan. Poong Jesus Nazareno, naming mahal. Ngayon, bukas at magpasawalang hanggan, ika'y lagi naming papupurihan. Ika'y lagi naming pasasalamatan. Poong Jesus Nazareno, naming mahal. Ika'y lagi naming pasasalamatan. Poong Jesus Nazareno, naming mahal. Poong Jesus Nazareno, naming mahal. Ang buhay mo sa amin ay inialay. Sa banal na krus, dulot mo'y dakilang tagumpay. Wagas mong pag-ibig sa amin na iyong ibinigay. Salamat po sa buhay na walang hanggan. Salamat po, ikaw ang aming sandigan. Salamat po, niligtas mo kami sa mga kasalanan. Poong Jesus Nazareno, naming mahal.
Nazareno naming mahal, ito po ang dalangin namin at kahilingan, na kami po naway ilayo niyo sa anumang kapahamakan, at bigyang lakas na makaahon sa kahirapan. Huwag po ninyo kaming pababayaan, lagi niyo po kaming papatnubayan. Kaawaan niyo po kami, patawarin sa mga kasalanan. Poong Jesus Nazareno naming mahal, ngayon, bukas at magpasawalang hanggan, ika'y lagi naming papupurihan, ika'y lagi naming pasasalamatan. Poong Jesus Nazareno naming mahal, ika'y lagi naming pasasalamatan. Poong Jesus Nazareno naming mahal. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang banal na pakikinabang ngayong si Santa Monica ay pinagtarangal, ay magdulot nawa ng liwanag at alab sa aming buhay, pang maging maningas ang aming pamumuhay at maging masagana ang mga ginagawa naming kabutihan sa magitan ng Kristo, kasama na Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Tumayo na po tayo. Ito ngayon ang ating kailangan, ang biyaya ng panalangin sa kagalingan. Ipagdasal natin ang biyaya ng kagalingan sa lahat. Ating ipanalangin hindi lamang ang mga nagsisimba dito ngayon, kundi ipanalangin natin mga mahal sa buhay na nasa ating mga tahanan at yung iba pang mga nasa labas at nasa malalayong lugar na nakikisa sa atin. At maging yung mga walang pagkakataon na makiisa sa misa at hindi silang pagdasal, lalo na sa biyaya ng kagalingan. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Yumuko kayo't humingi ng pagbabasbas ng kagalingan, lalo na laban sa COVID-19 at sa anumang mga nakasasama sa ating katawan. O Panginoong Hesus, Ikaw mismo ang manggagamot na sugatan. Ilumin mo ang mga sugat ng aming katawan, ng aming kalooban, ng aming puso. Ikaw ang aming Panginoon, Ikaw ang aming Diyos, Ikaw lamang ang makagagaling sa amin. Ikaw ang banal na kagamutan, O Panginoon, sabagat sa iyong isang salita lamang ay gagaling na ang lumalapit sa iyo. O Panginoon, patawarin mo ang mga kasalanan ng mga dumudulog sa iyo at linisin sa anumang mga kasamaan. Sa pagkalinis mo ng iyong dugo, mahabag ka sa amin at mahabag ka, O Panginoon, sa lahat ng dumudulog sa iyo. O Panginoon Hesus, ipadala mo ang banal na Espiritu upang sa gayon kami mapalaya sa anumang pagkakatali ng kasalanan at kasamaan. O Panginoon Hesus, Ikaw lamang aming kaligtasan. Ikaw lamang magpapalaya sa amin sa anumang kasalanan at sa anumang mga karamdaman. O mahal na Ina, Birhen Maria, tulungan mo kami at ilapit sa Kanya. Ikaw ang aming ina ng kagalingan. Dumudulog kami sa iyo sa panalangin
Sa iyong awa, dalhin mo kami sa iyong anak na tagapagpagaling. Ngayon ay tinatanggap namin ang kagalingan ng Panginoong Hesus sa pangalan ng Ama. Dumudulog kami sa iyo, O Panginoon. Dumudulog kami sa tulong ng mahal mong ina, Santa Maria, at sa tulong ng panalangin ni Santa Monica, nawa kaming lahat ay pagpalain at pagalingin. Dumalangin tayo sa kahilingan ng Santo Papa at para sa kanyang kagalingan. Lahat, Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nan sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. Patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang papatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at ihadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, para noong una, ngayon at magpakailanman at magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo. Naway pagpalain kayong lahat na kilong Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos ng misa, humayo kayong mapayapa na patuloy na naglilingkod sa Diyos at sa ating kapwa. Salamat sa Diyos. Magandang umaga pong muli sa inyong lahat. Magandang umaga rin po, Papa. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, minulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno,